Chapter 42. Hindi ko maiwasang malungkot sa naging buhay ni Mama noon. Halos parehas din sila ng naging buhay ni Mommy. Mas nakakalungkot nga lang ang nangyari sa mga parents ni Mommy. At si Mommy na rin namuntik na ring mamatay noon sa kamay ni Mommy Claudia. Parehas na importante sa akin si Mommy at si Mama. Parehas sila ng timbang sa puso ko. Ang swerte ko dahil biniyayaan ako ng dalawang mapagmahal na ina. Pagdating ng 3:30 ay sabay pang umuwi si Mary Ann at Jerwin. Tuwang-tuwa sila nang makita ako. Umungot pa sila sa akin ng merienda. Syempre hindi ko sila kayang tanggihan. Kaya naman niyaya ko na lang sila sa mall. Mas lalo naman silang natuwa. Nagpaalam kami kay Mama na pupunta ng mall. Hindi na nagbihis pa ang dalawa kong kapatid dahil excited na sila. Kaya pumunta kami ng mall na suot pa ang aming school uniform. Sa loob ng mall ay naghanap kami ng masarap na kakainan. Nagtatalo pa ang dalawa kung saan kakain. Magkaiba kasi ang gusto nila. At para hindi na sila magtalo ay binigay ko na lang ang gusto nila. Bumili na rin ako ng pasalubong na pagkain para kay Mama at sa dalawa naming kuya. Sinabay ko na rin ang pagbili ng ireregalo ko sa birthday ni Giselle sa Sabado. Thank you, ate. The best ka talaga. Busog na naman ang mga bulate ko sa tiyan. Tuwang sambit ni Jerwin na may hawak pang milk tea sa isang kamay. Yuck! May bulate. Kunwaring nandidiring tura ni Mary Ann habang kumakain naman ng fries. Makayok akala mo wala siyang bulate. Lahat ng tao may bulate, no? Abnormal ka kung wala kang bulate sa katawan. Ani Jerwin. Pero ikaw kahit may bulate abnormal pa rin. Abnormal ka rin naman, Kitang-kita kaya sa height mo. Grade 10 ka na pero mukha ka pa ring grade 6 na array. Daing ni Jerwin nang sabunutan siya ni Mary Ann. Natatawa na lang ako sa kanila. Medyo may kaliitan naman talaga si Mary Ann. Sa aming 5 ay siya ang pinakamaliit. Nang makita naming papadilim na sa labas ay nagpasya na kaming umuwi. Hindi namin namalayan ang oras dahil napasarap ang pag-iikot namin. Ang balak ko ay ihatid muna sila sa bahay bago ako umuwi sa mansion. Ate, next week pala long weekend. Punta ako sa mansion Baka kasi namimiss na ako ni Papa Marcus Ngumisi ako sa sinabi ni Jerwin. Namiss mo si Papa Marcus o namiss mo ang mga pagkain sa mansion? Parehas, nakangisi ring wika niya, ang takaw mo talaga. Nakakaliya ka, pupunta ka lang sa mansion para makikain. Burr naman ni Mary Ann. Inggit ka lang. Saka syempre, miss ko rin ang bonding namin ni Marco. Sige, sasabihin ko kay Daddy at Mommy, yes. Habang nasa biyahe kami ay wala pa ring humpay ang asaran ng dalawa. Bogbog sarado na nga si Jerwin sa kakasabunot ni Mary Ann. Hindi naman gumaganti si Jerwin na lalo pang inaasar ang ate Mary Ann niya. Napasinghap ako at namilog ang mata nang biglang may sumulpot na itim na van sa harapan ng kotse ko. Agad kong tinapakan ang brake. Napatili naman si Mary Ann at halos mapasubsob kami kung hindi nga lang may seatbelt na nakakabit sa aming katawan. OMG! Anong nangyari, ate? Tanong ni Mary Ann habang sapo ang dibdib. I'm sorry sis. May bigla kasing hamarang na itim van. Sabi ko at tinuro ang harapan, naroon pa rin ang itim na van at hindi pa umaalis. Loko yan, mukhang hindi uma-attend ng seminar bago nakakuha ng lisensya sa pagmamaneho. Tura ni Jerwin. Binusinahan ko na ang itim na van pero hindi pa rin ito umaalis bagkus ay bumukas ang pinto nito sa backseat at front seat sabay baba ng ilang kalalakihan na may suot na bone at mata lang ang kita. Kumabog na ang dibdib ko sa kaba at takot. Hindi lang para sa sarili ko kundi lalo na para sa mga kapatid ko. Nataranta ako sabay pihit ng manibela at atres ng kotse pero muli din akong natigilan ng may hamarang din sa likuran na puting van at nagsibabaan din ang ilang kalalakihan. Ate, sino ang mga yan? Nauutol na tanong ni Mary Ann na bakas na ang takot sa mukha. Ate, papalapit na sila sa atin. Sambit Mama ni Jerwin. Oh my God, oh my God. Mahinang turan ko na papitlag ako nang may kumatok na isang lalaki sa bintana sa gilid ko. Sumenyas siya na ibaba ko ang bintana. Pero hindi ako sumunod, may isa pang lalaki ang kumatok sa bintanang nasa gilid ni Jerwop. Si Mary Ann naman ay nanginginig na sa takot sa likuran.
Nanginginig na rin ako pero dapat akong kumalma at mag-isip para sa kaligtasan ng dalawa kong kapatid. 10:14 napatili si Mary Ann nang pukpukan ng isan pang lalaki ang bintana sa gilid niya. Ate, binabasag na nila ang mga bintana. Anong gagawin natin? Nahihintakutan na ring wika ni Jerwin na halos damaykit na sa akin. Wait, tatawagan ko si Daddy. Sabi ko at tarantang dinukot ang cellphone sa bag. Ngunit napasigaw kami ng makarinig ng putok ng baril. Nabitawan ko ang cellphone sa gulat. Napaiyak na rin si Mary Ann at Jerwin. Ate, natatakot na ako. Umiiyak na sabi ni Mary Ann. Si Jerwin ay hindi na makapagsalita at umiiyak na rin. Buksan mo, kundi ay pauulanan namin kayo ng bala. Sigaw ng lalaki na nasa gilid ko. Nakatutok sa akin ang baril na hawak niya. Ate, huwag mong buksan. Huwag mong buksan. Umiiyak na tura ni Jerwin na humawak pa sa braso ko. Isa, bilang ng lalaki. Lalong napaiyak ang dalawa kong kapatid at hindi ko na rin napigil ang mapaiyak. Dalawa, muli kaming napasigaw ng makarinig muli ng putok ng baril. Labagman sa loob ay pikit mata kong binaba ang bintana sa takot na pagbabarilin nila kaming magkakapatid. Mabilis na ang key ng puso ko at nanginginig na rin ang buong katawan ko. Bubuksan mo rin pala sabi ng lalaki na nakatutok pa rin sa akin ang baril. Ano pong kailangan nyo? Lakas loob na tanong ko. Wala kang karapatang magtanong, mariling sabi ng lalaki. Napapitlag ako nang pumasok ang kamay niya sa loob ng binjena at inunlock ang mga pinto ng kotse. Agad yung binuksan ng iba pang lalaki na nasa labas. Nataranta ako at napasigaw ng hawakan ng mga lalaki si Mary Ann at si Jerwin. Ate, umiiyak na tawag sa akin ni Mary Ann na nakayakap na sa backrest ng driver seat habang hinihila siya ng isang lalaki palabas. Hinawakan ko naman siya sa braso. Si Jerwin ay umiiyak din at sumisigaw habang hawak din siya ng isang lalaki at pilit ding hinihila palabas. Napitili na rin ako nang may humawak din sa akin at pilit akong nilalabas. Durog na durog ang puso ko habang nakikita kong umiiyak at sumisigaw ang dalawa kong kapatid sa takot. Wala rin akong magawa dahil maging ako ay natatakot din at bihag din ng mga malalakas na kamay. Huwag. Huwag ang mga kapatid ko. Iwan nyo sila. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Ano bang kailangan nyo? Ibibigay ko umiiyak at nagmamakaawang sabi ko sa mga lalaki. Napasigaw pa ako nang makita kong sinuntok ng isang lalaki sa sikmura si Jerwin dahil sinipa niya ito. Namilipit ito sa sakit habang sapo ang sikmura. Jerwin. Tawag ko sa kapatid. Ano bang ginagawa nyo? Isa lang ang kailangan natin sa kanila. Dinig kong sabi ng isang lalaki. Itong maliit na babae na lang ang kunin natin. Sabi ng lalaking may hawak kay Mary Ann. Nataranta naman ako sa takot sa maaari nilang gawin sa kapatid ko. Huwag. Huwag. Huwag ang kapatid ko. Ako na lang. Umiiyak na sabi ko. Please ako na lang huwag niyong saktan ang mga kapatid ko. Parang awa niyo na. Sige, itong ate na lang hinayla na ako palabas ng kotse ng isang lalaki habang sargo na ang luha ko sa mukha. Ate, umiiyak na tawag sa akin ni Mary Ann at Jerwin. Swerte niyo mga bata, may mabait kayong ate. Turan pa ng isang lalaki. Sige, ipasok niyo na yan sa sasakyan. Kinaladkad na ako ng lalaking may hawak sa akin patungo sa van na itim. Sandali, ang mga kapatid ko huwag niyong saktan please. Tuldok panipik, pahabol na sabi ko pa. Pagdating sa itim na van ay halos ihagis nila ako sa loob sabay sarado ng pinto. Agad akong tumingin sa bintana para makita ang mga kapatid ko. Nasa loob pa rin sila ng kotse habang umiiyak at tinatawag ako. Iniwan na sila ng mga lalaki at pumasok na rin sa dalawang van. Napapitlag ako nang may tumabi sa aking lalaki at tinutukan ako ng baril. Behave ka lang ganda kung ayaw mong damanak ang dugo mo dito sa loob ng sasakyan. Banta niya sa akin. Tumanggo ako at napalyak na lang lalo sa sobrang takot na nararamdaman. Kiringan nyo yan, utos ng isang lalaki na mukhang leader nila. Ilang sandali pa ay nagdilim na ang paningin ko dahil piniringan na nila ako. Tahimik na lang akong umiiyak at nagdarasal. Dama ang tensyon, lungkot, kaba at takot sa loob ng mansyon ng mga Romero.
Umiiyak ang dalawang ina na punong-puno ng pag-aalala sa kanilang dibdib para sa kanilang anak na kinuha ng mga armadong lalaki. Wala ho ba kayong kilalang tao na may galit sa pamilya nyo? Tanong ng inspektor. Wala, inspektor. Wala kaming kaaway. Sagot ni Marcus. Isang tao lang naman ang may malaking galit sa pamilya niya at matagal na itong patay. Kayo ho, ma'am. Bilang ng inspektor kay Erlinda. Umiling-iling naman si Erlinda na namumugto na ang mga mata sa kakaiyak. Wala pa siyang tulog sa kakaisip sa kanyang anak na dinukot ng mga lalaki kagabi. Wala po, sir. Wala po kaming kaaway. Wala ho ba kayong pinagkakautangan o nang utang sa inyo na may galit sa inyo? Muling umiling si Erlinda, hindi po ako nangungutang sir dahil may maliit naman akong negosyo. Wala rin pong nangungutang sa akin dahil hindi rin naman po ako nagpapautang. Tumanggaw-tango ang inspektor. Kung ganon ay titingnan natin ang anggulong kidnap for ransom dahil isa rin yun sa malaking posibilidad kung bakit dinukot ang anak nyo. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng mga kapulisan sa pagtunton ng dalawang van na tumangay sa anak nyo. Inspector please, gawin nyo ang lahat para maligtas ang anak ko. Isa. Parang awa nyo na. Handa akong magbigay ng malaking halaga. Pakiusap ni Neva na namumugto din ang mga mata. Natatakot siya sa maaring gawin ng mga lalaking yun kay Daisy. Ayaw niyang maranasan nito ang naranasan niyang takot at trauma noon. Hanggang sa makaalis na ang inspektor ay mabigat pa rin ang hangin sa loob ng mansion. Tila ba ito nilulekuban ng madilim na ulap? Kamusta na ang dalawang bata, Erlinda? Tanong ni Senior Damian. Nakatulala pa rin po sila Senior. Paminsan-minsan po ay umiiyak at sinisisi nila ang sarili nila dahil kay kinuha ang ate nila. Ani Erlinda at muling napaiyak. Ako talaga ang may kasalanan. Tuldok. Di dapat hindi ko na sila pinayagan na umalis kahapon. Hindi sana nangyari ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Erlinda. Wala kang kasalanan at lalong hindi mo ginasto ang nangyari. Wika ni Feli at hinagod-hagod ang likod ni Erlinda. Makikipagkita ako mamaya kay General para humingi ng tulong. Ipapahalughog ko ang buong kamay nilaan at kahit ang buong Pilipinas pa makita lang si Daisy. Tiimbagang nasaad ni Marcus. Punong-puno ng pag-aalala ang kanyang dibdib para sa panganay na anak. Nagagalit din siya ng lubos sa mga taong kumidnap dito. Parang bumalik din ang takot na naramdaman niya noon nung kinidnap ni Claudia si Neva. Nagtinginan ang magkapatid na Marco at Dallas. Parehas may luha sa kanilang mga mata at nakasibi ang kanilang mga labi habang nagkukubli sila sa itaas ng hagdan at nakikinig sa pag-uusap ng mga nasa ibaba. Nasaan na kaya si ate? Babalik pa kaya siya, kuya? Tanong ni Dallas sabay punas ng luha sa pisngi. Oo, babalik siya. Babalik si ate Daisy. Matapang siya Kayang-kaya niya ang mga kidnapper na yun. Sumisinghot na sabi naman ni Marco, mag-pray na lang tayo, kuya. Sabi ni Lola Feli, nakikinig si Papa God sa prayer ng mga bata. Pakikinggan niya tayo pray natin na sana ibalik na ng mga kidnapper sa atin si ate Tumango si Marco sa sinabi ng kapatid. Nagtabi silang dalawa at umupo sa sahig. Pinagsalikop nila ang kanilang mga kamay at pumikit. Buksan nyo to. Parang awa nyo na. Pakawalan nyo na ako. Pumipyok na ang boses ko sa kakasigaw at nananakit na rin ang kamay ko sa kakabayo ng pinto. Pero ayaw pa rin nila akong pakawalan. Muling tumulo ang luha ko sa pisngi ngunit agad ko rin yung pinunasan ng kamay. At habang lumilipas ang mga oras ay lalong nadidagdagan ang takot sa aking dibdib sa posibleng gawin nila sa akin. Kung ano-ano na ring pangit na senaryo ang pumapasok sa isip ko. Para na akong mababaliw. Nang hihinag bumalik ako sa kama at umupo sabay hikbit. Inikat ko ang tingin sa buong kwarto. Walang masyadong gamit dito sa loob. Meron lang drawer na gawa sa kahoy, stand fan na luma, kama na may manipis na kutsan at wala pang sapin. Pero meron itong sariling banyo. May dalawang bintana pero hindi naman yun mabuksan dahil may kandado na halatang sinadyang lagyan. Isa pa sa labis na ikinakatakot ko ay hindi ko alam kung anong lugar itong pinagdalhan nila sa akin. Nakapiring lang kagabi ang mata ko sa gitna ng biyahe na mahigit 1 oras din hanggang sa ipasok nila ako dito sa kwarto. Tinatanong ko sila kung ano ang kailangan nila sa akin pero hindi nila ako sinasagot at pinapatahimik lang. Pero narinig ko ang sinabi ng isang lalaki kagabi na hintayin dumating ang boss nila.
Kung ano-ano na tuloy ang naiisip kong dahilan ng pagkidnap nila sa akin. Kaaway ba ni Daddy sa negosyo ang sinasabi nilang boss nila at gagamitin nila ako para gumanti? O kailangan nila ng malaking pera? Yun ang dalawang posibilidad na naiisip ko. Sana nga ay malaking pera lang ang kailangan nila dahil siguradong ibibigay yun ni Daddy sumangot ako at pinunasan ang luha sa pisngi. Tumunog ang tiyan ko at nakaramdam na ako ng gutom. Kahapon ang huli kong kain sa mall. Pagkatapos nun ay wala na. Ni tubig ay hindi pa nasasayaran ang bibig ko. Nakatulog na nga lang ako kagabi sa kakaiyak at pagmamakaawa sa kanila. Muli akong tumayo at lumapit sa pinto, sabay bayo dito. Buksan nyo to please. Parang awa nyo na. Pakawalan nyo na ako. Tuloy-tuloy ako sa pagbayo ng pinto. Sinisipa ko na nga rin ito. Natigilan lang ako nang gumalaw ang doorknob. Indikasyon na may nagbubukas nito. Umatras ako kasabay ng pagkabog ng dibdib ko. Ano ba? Napakaingay mo ah. Napapitlag ako sa gulat sa biglang bungad sa akin ng lalaking malapad ang mukha. Bako-bako ang kanyang mukha, malaki ang ilong at may bigot. Ikaw ganda, kagabi ka pa maingay, ha? Kapag ako nap-icon mo titirahin talaga kita. Napalunok ako sa takot sa lalaki. Tila nalunok ko na rin ang mga gusto kong sabihin. Ano ba yan, Kulas? Bakit mo inaaway ang bihag dyan? Tanong ng isang lalaki na sumilip din sa akin dito sa loob ng silid. Kumpara sa mukha nung una ay mas okay ang mukha niya. Pero masama din siya. At base sa boses niya ay siya ang lalaking nag-uutos kagabi sa mga kasama niya. Masyado nang maingay Kalampag ng kalampag sa pinto at sigaw ng sigaw. Baka masira na niya itong pinto at baka may makarinig na rin sa kanya sa labas. Hayaan mo siyang magsisigaw o kahit magwala pa. Walang makakarinig sa kanya dito, nakangising wika na ng isang panglalaki, anong oras ba uuwi si boss? Mamaya pang gabi. Isarado mo na yang pinto at i-lock. Sandali. Sabi ko nang akmang isasarado na nila ang pinto. Tumingin naman sila sa akin. Ganda, huwag mo na kaming kulitin. Kahit anong tanong mo hindi ka namin sasagutin. Hintayin mo na lang ang boss namin at siya ang sasagot sa lahat ng tanong mo. Nakangising wika ng lalaking maaskad ang mukha. Napalunok ako at mas lalong kinabahan sa sinasabi nilang boss nila. Alam ko rin namang hindi nila sasagutin ang anumang tanong ko. Nagugutom na kasi ako at nauuhaw. Turan ko, nagugutom pala at nauuhaw, bigyan mo ng pagkain. Utos ng isa pang lalaki. Kumamaw naman sa ulo ang maaskad na lalaki. Iba naman ang utusan mo, Obet. Puro na lang ako Ako na nga ang nagbabantay dito. Oo na, sige na. Sinarado na nila ang pinto at narinig kong nilock nila yun. Bumalik muli ako sa kama at umupo. Naglisip kung paano makakatakas sa lugar na ito. Tuldok. O heto na ang pagkain at tubig mi. Kumain ka na. Nilapag ng lalaki sa kama ang platong plastik na may laman ng bahaw at piniritong payat na isda. Nilapigan din niya ako ng isang bote ng tubig. Walang spoon and fork. Tanong ko pa, wala. Isda lang ang meron at walang pork. Kaya huwag ka nang mag-inarte. Mabuti nga at may natira pang kanin at isda. Dapat kay Mingmeng yan, Wala tuloy kakainin si Mingmeng. Aniya at tumaliko na. Lumabas na siya ng pinto at nilock ito. Lang sandali ko munang tinitigan ang pagkain. Mukha namang malinis yun. Hindi na dapat ako maging mislan sa pagkain. Kailapgan kong 5/6 kumain para may lakas ako at makapag-isip. Pumasok muna ako sa banyo at naghugas ng kamay. Pagbalik ay kinain ko na ang pagkain na dinala ng maaskad na lalaki. Pinagtiyagaan ko ang malamig at matigas na kanin, ganun din ang makunat na payat na isda. Palakad-lakad ako sa kwarto habang nag-iisip. Sa hitsura nitong silid na ito na ang pinto lang ang pwede kong labasan ay imposible talaga na makatakas ako. Sinubukan kong buksan ang bintana kanina pero hindi kaya. Ang pinto naman ay may nakabantay. Makakalabas lang ako dito kung makakasalisi ako sa pinto. Bamantong hininga ko at muling umupo sa kama. Sinubsob ko ang mukha sa palad. Nagbabanta na namang muling tumulo ang luha ko. Gusto ko nang umuwi sa pamilya ko. Miss na miss ko na sila. Si Mama, si Mommy, si Daddy at ang mga kapatid ko. Kamusta na kaya si Mary Ann at si Jerwin? Nakauwi na kaya sila sa bahay? Parang pinipiga ang puso ko nang maalala ang mga hitsura nila kahapon.
Umiiyak sila sa takot at tinatawag ako. Hindi ako nagsisisi na nagpresenta ako na ako na lang ang tanggayan ng mga kidnapper kesa sila. Mas hindi ko kakayanin kung isa sa kanila ang kinuha. Umupo ako sa sahig at sinandal ang likod sa kama. Tinupi ko ang dalawang tuhod at niyakap. Sinubsob ko ang mukha sa mga hita at tahimik na umiyak. Ito na lang ang tangi kong magagawa ngayon, ang umiyak at magdasal. Maghintay sa susunod nilang gagawin sa akin. Mabuti nga ay hindi pa nila ako sinasaktan. Patangin tingin si Marcus sa kanyang cellphone habang tinataktak niya ang hawak na ballpen sa makapal mahogany table. Naghihintay siya ng importanteng tawag. Mabigat na mabigat ang dibdib niya sa sobrang pag-aalala sa kanyang anak na si Daisy. Iniiwasan niyang mag-isip ng masamang bagay na posibleng nangyayari dito ngayon. Sa oras na tumawag ang kidnapper at manghingi ng ransom kahit malaking halaga pa yun ay hindi siya magdadalawang isip magbigay basta maibalik lang ang kanyang anak. Pero kaninang umaga pa siya naghihintay ng tawag at gabi na ngayon ay wala pa rin. Bumukas ang pinto ng library office at pumasok ang kanyang ama na akay ng kanyang tungkod. "Kamusta na, Marcus? Wala pa rin bang balita?" Bumantong hininga si Marcus at sumandal sa swivel chair. "Wala pa ho, Papa. Bakit ang tagal nilang tumawag? Siguro ay nag-iisip pa kung magkanong halaga ang hihingiin nila sa atin. Kahit magkano pa yan, Papa, ay ibibigay ko. Basta walang galos nilang ibabalik sa atin si Daisy." "I know, son. Mas gugustuhin kong mabawasan ng kalahati ang yaman natin kesa mabawasan tayo ng isang miyembro ng pamilya." Gaya ng sinabi ng inspector ay kidnap for ransom ang hinihinala naman. Wala rin akong nakikitang ibang dahilan ng pagkidnap kay Daisy kundi pera. Sana ay tumawag na ang mga hayop na kidnapper na yun. Pinapasok ko ang sasakyan nang bumukas ang lumang gate na kinakalawang na. Nakangising sumaludo pa sa akin ang dalawang tauhan na nagbabantay sa gate. Pinarado ko ang sasakyan sa garahe at pinatay na ang makina. Bumaba ako at hinithit ng huling beses ang sigarilyo at itinapon na ito sa lupa sabay tinapakan. Pumasok ako sa lumang bahay at binati ako ng mga tauhan ko. "Boss." Nakangising bati sa akin ng kanang kamay ko na si Obet. "Kamusta dito?" "All is good, boss." "Ang bihag." "Nasa kwarto sa itaas, boss." Nakatulog sa pagsisigaw at pagkalampag ng pinto. Nakangising sagot naman ni Kulas. Humakbang ako palapit sa hagdan na gawa sa kahoy at umakyat. Sumunod naman sa akin si Obet at Kulas. Huminto kami sa pinakadulong kwarto. Tumayo ang isa ko pang tauhan na nagbabantay sa pinto nang makita ako at binati pa ako. "Buksan mo ang pinto," utos ko sa tauhan. Agad naman siyang tumalima at binuksan ang pinto. Pumasok ako sa silid at nakita ko ang isang babae na nakapamaluktot habang natutulog sa gitna ng kutsan na walang sapin o kahit unan. Lumapit ako sa kama at tiningnan ang babae. Nakasuot siya ng uniforme, puting short-sleeve polo at paldang kulay abo na hanggang sa ibabaw ng tuhod kaya kitang-kita ang mapuputi niyang mga hita, binti at paa. Nakasabog ang kanyang itim at mahabang buhok. Magkasalikop ang kanyang dalawang palad na nasa ilalim ng kanyang pisngi. Bahagya pang nakaawang ang kanyang namumulang mga labi. May nakaguhit pang tuyong luha sa kanyang makinis na pisngi. Mukhang nakatulog sa kakaiyak. Pengeng sigarilyo. Antag ko kay Obet. Agad naman niya akong binigyan ng isang stick at lighter. Inipit ko yun sa labi at sinindihan. Hinithit ko ang sigarilyo at binuga ang usok sa ere habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa babae. Sa tansya ko ay nasa edad 19 o 20 siya. "Gigisingan ko ba, boss?" Nakangising tanong ni Kulas. "Sige, gisingin mo." Sabi ko at sinuksok ang isang kamay sa bulsa ng pantalon. "Oy ganda, gising." Tinapik-tapik ni Kulas sa braso ang babae. Napangisi ako nang umungot lang ito at kumaibot-kibot ang manipis na labi. Abat ang himbing ng tulog nito, akala yata nasa hotel siya. Napagod kasi yan sa kakaiyak kaya hayan, mahimbing ang tulog. Nakangising tura ni Obet. "Oy ganda, gising." Nilakasan na ni Kulas ang tapik na may kasama pang yugyog sa braso. Umungol ang babae at kumamo sa pisngi sabay dilat. "Halimaw!" Sigaw nito nang makita ang mukha ni Kulas sabay bangon at siksik sa headboard ng kama. "Sinong halimaw?" Asek ni Kulas. Tumawa naman si Obet. "Malamang ikaw ang una niyang nakita,
Nagsalubong ang tingin namin ng babae. Bumakas ang takot sa kanyang medyo singkitan na mata na parang iiyak na habang nakatingin sa akin. Malakas ang kabog ng dibdib sa takot habang nakatingin sa malaking lalaki na nakatingin din sa akin. May hawak siyang sigarilyo habang ang isang kamay ay nakasuksok sa bulsa. May kahabaan ang kanyang buhok na alon-alon na naka-half ponytail. Malalim kong tumingin ang kanyang mga matang kulay kape. Matangos ang kanyang ilong at may kakapalan ang kanyang bigot at balbas. Malaki ang kanyang pangangatawan na hakab sa kanyang suot na itim na t-shirt. Namumutok pa ang kanyang mga muscles sa braso na tadtad ng tato kaya mas lalo siyang nakakatakot tingnan. Lumunok ako at lalo pang sumiksik sa headboard ng kama habang mahigipit kong yakap ang dalawang tuhod. Nagbabantang pamatak muli ang aking luha sa mga mata pero pinigilan ko yan. Pangalan mo? Napapitlag ako sa malaki at malalim na boses ng lalaki. Hindi ako agad nakapagsalita. Hoy! Tinatanong ka ni boss. Senggal sa akin ng lalaking kulas ang pangalan. Muli akong lumunok at tumingin sa lalaki. Siya pala ang tinutukoy nilang boss. Di Daisy. Nauutol na sagot ko. Hinithit niya ang sigarilyo at binuga ang usok sa ere habang nakatingin pa rin sa akin. Bukod sa takot ay may kakaiba din akong nararamdaman sa tingin ng lalaki. Tila batago sa aking buto ang kanyang tingin. Tila nababasa rin niya ang nasa isip ko at nalalaman niya kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Ilang taon ka na? N19. Aba, bagets na bagets pa pala itong si ganda eh. Nakangising wika ni Kulas. Hindi ko naman siya pinansin at nakatingin lang sa lalaki. Tumaas ang gilid ng labi niya. Lumunok ako at nilakasan ang loob na magtanong. Ano ba talagang kailangan nyo sa akin? Kailangan nyo ng pera. Tawagan nyo ang daddy ko. Manghingi na kayo ng ransom sa kanya at ibalik nyo na ako sa pamilya ko. Parang awa nyo na. Nagtinginan si Kulas at si Obet sabay tawa nila. Pati na ang boss nila ay natawa din at umiling na parang may nakakatawa sa sinabi ko. Hindi namin kailangan ng pera ng tatay mo, ganda. At saka anong pera naman ang ibibigay sa amin ng tatay mo wala naman yung pera. Iba ang kailangan namin sayo. Sabi ni Kulas. Nataranta ako at lalong natakot. Kung hindi pera ang kailangan nila ay ano ang kailangan nila sa akin? Ano ba talaga ang kailangan nyo? Parang awa nyo na. Pakawalan nyo na ako. Gusto ko nang umuwi. Naiiyak nang sabi ko habang nakatingin sa lalaki. Pinahid ko ng kamay ang luhang pamatak. Muling hinithit ng lalaki ang sigarilyo at binuga ang usok sa ere. Hinagis niya sa lapag ang upos at tinapakan. Lumapit siya sa kama at tinaas ang paa sa dulo. Bahagya siyang yumuko at tinukod ang isang siko sa tuhod habang matiim ang tingin niya sa akin. Lalo naman akong sumiksik sa headboard ng kama at halos ibaon ko ang sarili doon. Yumigting ang panga ng lalaki. Malaki ang kasalanan sa akin ng tatay mo, Daisy. Aniya sa malaki at magaspang na boses. Parang may gumapang na kuryente sa balat ko paakyat sa batok ng sambitin niya ang pangalan ko. Sumanghap ako. Kung ganon ay tama ang isa ko pang hula. May galit sila kay daddy kaya ako dinukot. Napahikbi na ako sa takot. Anong kasalanan ni daddy sa inyo? Daddy daw. Sarkastikong wika ni Kulas at tumawang muli. Hanep na adan yan. Daddy pa ang tawag sa kanya ng mga anak niya. Nakangising turan naman ni Obet. Natigilan naman ako sa paghikbi nang marinig ang pangalan ni Papa Adan. Ang biological father ko na mahigit 10 taon nang nakakulong. Si Papa Adan. Sambit ko. Oo siya nga. Malaki ang kasalanan niya kay boss. Paasak na turan ni Kulas. Umawang ang labi ko. Kung ganon ay hindi sila kay daddy may galit kundi kay Papa Adan. Walang hiya ang ama mo. Mahigit 10 taon na niya kaming pinapahirapan sa ninakaw niya sa aking pera. Tiimbagang nasabi ng lalaking nasa harapan ko. Matalim na ang kanyang tingin sa akin. Nahigit ko ang hininga. Nakikita ko sa mga mata niya ang malaking galit kay Papa Adan. Hindi ko masyadong kilala si Papa Adan dahil bihira lang kaming nagkakausap noon nung malaya pa siya. Ang tanging alam ko lang sa kanya ay mabisyo at laging sinasaktan noon si Mama. Paggamit at pagbebenta ng pinagbabawal na gamot ang dahilan kung bakit siya nakakulong ngayon. Lumunok akong muli. Magkano ba ang perang ninakaw sa inyo ni Papa Adan? Lakas loob na tanong ko. 10 milyon.
Sagot ng lalaki na matiim pa rin ang tingin sa akin. Walang panat ang tingin niya sa akin mula pa kanina. Babayaran ko. Turan ko. Kaya mong bayaran ang 10 milyon. May pera ka. Tila nagdududa pang tanong sa akin ni Kulas. May ipon ako. Pero hindi yun aabot sa 10 milyon. Pero manghihingi ako ng pera sa daddy ko. Kayang-kaya niyang bayaran ang 10 milyon. Sabi ko. Kumunat ang noo nilang tatlo at nagtinginan pa. Sino bang daddy ang tinutukoy mo? Di ba ang tatay mo ay ang adik at lasenggerong si Adan? Tanong ni Obet, 000 nga pero dalawa ang tatay ko. Si Papa Adan at si Daddy Marcus. Kay Daddy Marcus ako lumaki. Langya, dalawa pala tatay nitong si Ganda. Sana all. Nakangising wika pa ni Kulas. Hindi ko na pinansin ang patutsyada ni Kulas. Please sir, babayaran ko na lang yung ninakaw ni Papa Adan na pera sa inyo. Mayaman ang daddy ko, marami siyang pera. Kayang-kaya niya kayong bayaran. Nakikiusap na sabi ko sa malaking lalaki. Ngumisi siya. Hindi mo naiintindihan. Kumunat ang noo ko. Anong hindi ko naiintindihan? Pera ang kailangan nyo diba? Gusto nyong mabawi ang perang ninakaw sa inyo ng Papa Adan ko. Pero hindi na ako sinagot ng lalaki at dumiretso na nang tayo sabay talikod at naglakad palabas ng pinto. Mabilis naman akong bumaba ng kama at tumayo. Sandali lang, sir. Tuldok panipik, huminto siya at muling lumingon sa akin. Please pakawalan nyo na ako. Magbibigay ako ng malaking pera, pakawalan nyo lang ako. Pakakawalan lang kita kapag nakuha ko na ang kailangan ko. Malamig na tugon niya at tuluyan nang lumabas ng kwarto. Sumunod naman sa kanya si Kulas at Obet. Sinarado nilang muli ang pinto at nilock. Nanlulumong umupo ako sa kama at muling umiyak. Gustong-gusto ko nang umuwi. Ayoko na sa lugar na ito. Pikturan nyo mamaya ang babae at bukas na bukas ay puntahan nyo si Adan sa correct aisle. Kapag hindi niya tinuro kung saan niya tinago ang pera ay papatayin natin ang anak niya. Utos ko kay Obet pagkaupo ko sa swivel chair. Ngumisi naman siya. Yes boss. Siguro naman ay aaminin na yung gagong yun. Mahigit 10 taon din niya tayong pinahirapan sa paghahanap ng perang yun. Itinago pa niya sa atin ang pamilya niya. Kailangan na kailangan ko nang mahanap ang bag na yun sa lalong madaling panahon. Siguradong mahahanap na natin yun, boss. Kakanta na yan si Adan dahil hawak na natin ang isa sa mga anak niya. Tumiimbagang ako nang maalala si Adan. Siya ang dati kong tauhan. Baguhan pa lang siya noon at isang malaking pagkakamali na pinagkatiwalaan ko siya. Adan Garcia, may bisita ka. Agad na tumayo si Adan at hinintay na mabuksan ang selda. Lumabas siya at nangingiting tinahak ang makitid na hallway patungo sa visiting area. Napaaga yata ang pagdalaw sa kanya ni Erlinda. Sabik na siyang makita ito at makausap tungkol sa kanilang mga anak. Ngunit hindi ang asawang si Erlinda ang bisitang inaasahan niya. Kundi ang mga taong ayaw na niyang makita kahit kailan. Bakit naman Semana Santa ang hilat siya ng mukha mo? Parang di ka masaya na makita kami ni Obet, Nakangising turan ni Kulas. Nag-aalinlangan man ay napilitan si Adan na umupo sa harap ni Kulas at Obet. Ang mga dati niyang kasamahan. Ibang-iba na ang hitsura mo ngayon, Nagbagong buhay ka na ba? Sarkastikong wika naman ni Obet. Mariing naglapat ang labi ni Adan at kinuyam niya ang dalawang kamao sa ilalim ng mesa. Pinagsisisihan na niya na sumama siya noon sa grupo ng mga ito. Alam niyang ang mga ito ang nag-utos noon sa kapwa niya inmate na saksakin siya na muntik na niyang ikamete. Ano ba ang kailangan nyo? Nagtinginan si Kulas at Obet sabay ngisi. Napalunok naman si Adan. Iba ang kutob niya sa pagpunta dito ng dalawa. Inabot sa kanya ni Obet ang cellphone. Kinuha naman niya yun at may nakita siyang picture ng isang pamilyar na babae na nakahiga sa kutson. Nakasuot ito ng school uniform na pamilyar din sa kanya. Sumanghap si Adan at nanlaki ang mga mata. Si Mary Joy to, Si Daisy yan. Pambihira ka, Adan. 10 taon ka palang mahigit dito sa correct aisle nakalimutan mo na ang pangalan ng anak mo. Nang asar na saad pa ni Kulas. Alam kong Daisy ang pangalan niya. Pero bakit may picture kayo ng anak ko? Malapad nang umisi ang dalawa. Dahil hawak namin siya. Tugon ni Kulas. Nagimbal si Adan. Ano? Hawak nyo ang anak ko?
At huwag kang mag-i-engage dito kung ayaw mong bangkay na lang matatagpuan ng pamilya mo ang anak mo. Banta ni Obet sa mahinang boses. Tumiimbagang si Adan sabay tayo. Naglikha ng ingay ang upuan na kumaskas sa tiles na sahig. Pijal-pijal niya ang sariling sugurin ang dalawa na may malapad na ngisi sa labi. Kalma ka lang, Adan. Umupo ka muna at mag-usap tayo. Ngunit hindi siya tuminag sa pagkakatayo at matalim ang tingin sa dalawa. May problema ba dito? Tanong ng isang pulis na lumapit sa kanila. Wala po, sir, medyo uminit lang po ang ulo nitong pinsan namin. Nakangising sagot ni Obet. Bawal ang gulo dito, Garcia. Kung ayaw mong mabartolina, paalala ng pulis at umalis na. Kalma ka lang kasi Adan. Masyadong mainit ang ulo mo. Umupo ka muna. Lay talk. O, English yun, ha? Nang asar pang wika ni Kulas. Mabigat man ang loob ay muli siyang umupo. Pakawalan niyo ang anak ko. Wala siyang kasalanan sa inyo, Obet. Mariing wika ni Adan. Pero anak mo siya. Kung ano ang kasalanan mo, kasalanan din niya. Isa pa sumusunod lang kami sa utos ni boss. Saad ni Obet. Tumibagang si Adan. Mga hayop kayo. Hayop ang boss nyo. Alam mo naman palang hayop si boss Inens mo pa. Alam mong ayaw nun ng traidor. Ibalik mo na lang ang bag na tinangay mo na may lamang 10 milyon. Pakakawala ni boss ang anak mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala na nga sa akin ang pera? Mariing wika ni Adan. Gago, hindi mo kami maloloko. Nakabili nga ng bahay ang asawa mo at nakapagpatayo pa ng malaking tindahan, nag-aaral pa ang lahat ng anak nyo. Yung 2 anak mo nga sa isang mamahaling university pa nag-aaral. Turan ni Kulas. Ikaw ang gago, Kulas. Anumang ang meron ang pamilya ko ngayon yun ay dahil sa pagsisikap nila hindi dahil sa peraing boss mo. Wala sa akin ang pera. Wala sa akin ang bag na yun. Sige, magmatigas ka pa, Adan. Gusto mo yatang maging bangkay na ang panganay mong anak na babae. Gumuhit ang nakakalokong ngisi sa labi ni Obet. O di kaya, gawin siyang parausahan ni boss. Kakaiba pa naman ang tingin sa kanya ni boss. Maganda ang anak mo. Shinita, makinis, maputi at sexy, hayop ka. Tumayo si Adan at akmang susuntukan si Obet. Sige, suntukin mo ko. Mababartolina ka. Oo nga, suntok na. Buyo pa ni Kulas. Yumiigting ang panggang binaba ni Adan ang nakakuyom na kamao. 3/10, huwag niyong pakialaman ang anak ko mga hayop kayo. Hindi siya magagalaw basta ibalik mo lang sa amin ang bag. Kahit hindi mo na ibalik ang pera. Yung bag ang kailangan ni boss, Adan. Seryoso na ang mukha ni Obet. Nagsasabi ako ng totoo na wala na sa akin ang bag na yun na may lamang pera. Naiwan ko yun sa kubol na pinag-sessionan namin nung gabing yun bago ako hinuli ng mga pulis. Ilang beses na naming pinuntahan ang kubol na sinasabi mo pero wala kaming nakita. Tumayo na si Obet. Mukhang wala ka talagang balak na magsalita. Pasensyahan na lang tayo sa pwedeng gawin ni boss sa anak mo. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Adan. Hindi ko na talaga alam kung nasaan na ang bag na yun. Obet, maawa ka sa anak ko. Huwag niyo siyang idamay. Obet, may pinagsamahan din naman tayo. Ilang beses ka rin namang humingi sa akin noon ng pabor. Parang awa mo na, huwag ang anak ko. Nakikiusap na wika ni Adan. Bayad ang lahat ng pabor na hiningi ko sa iyo noon, Adan. Isa pa, hindi ko hawak ang anak mo. Si boss ang may hawak sa kanya kaya si boss ang bahala sa kanya. Sumusunod lang ako sa utos. Nakangising wika ni Obet. Halika ka na, Kulas. Babayo, Adan. Mag-abang ka na lang ng balita. Baka sakali mapanood mo ang bangkay ng anak mong lumulutang sa ilog. Pahabol pang sabi ni Kulas at tumalikod na sila ni Obet palabas ng visiting area. Mga hayop kayo. Huwag ang anak ko. Sigaw ni Adan sa dalawa. Pinagtitinginan na siya ng ibang inmates at ng mga bisita nito pero wala siyang pakialam. Nilulukob ng pag-aalala ang kanyang dibdib para sa kanyang panganay na babaeng anak. Garcia, balik na sa selda. Lumapit ang pulis sa kanya at tinulak siya sa balikat para bumalik sa selda. Bumaling naman siya dito. Sir, baka po pwedeng makitawag sa asawa ko. Importante lang po. Mamaya pa ang oras ng tawag. Pero sir, kailangan ko na po talagang makitawag. Emergency lang po. Nasa panganib ang anak ko.
Iyong dalawang dumalaw sa akin kanina. Tauhan yon ng wanted na si Paco. Kinidnap nila ang anak ko at papatayin. Sir, parang awa nyo na po. Desperadong pakiusap ni Adan. Paco Castillejo. Salubong ang kilay na tanong ng pulis. Sunod-sunod namang tumanggo si Adan. Paano mo siyang nakilala? Dati po akong nagtrabaho sa kanya sa sabungan. Matiim na tumingin ang pulis sa kanya na parang sinusukat kung nagsasabi siya ng totoo. Sige, bumalik ka na sa selda. Pero sir, ako na ang tatawag sa asawa mo. Papupuntahin ko siya dito. Salamat po, sir. Sige na, bumalik ka na sa selda. Tinulak na siya sa likod ng pulis. Naglakad na siya pabalik sa selda niya.